Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan ay makikita ang kasalukuyang pagdating ng ating bida at ng grupo nito sa Mount Baiming. At maya-maya nga lang ay may ilinabas na itong isang piraso ng tila na agad niyang ipinahanap kay White Fang. Na agad din naman itong sinunod kaya naman makikita na ang mabilis nitong pag-usad matapos niyang amuyin ang mabahong tila sa kamay ni Ye Xinghe. At nang makita naman ito ni Ye Xinghe ay agad niyang sinabihan ang kanyang mga kasamahan na agad ding sumunod kay White Fang gayong alam na daw nito ang kinaroroonan ng kanilang pangunahing pakay. Ang sinabi naman ni Ye Xinghe ay agad ding sinunod ng kanyang mga kasamahan kaya naman makikita na lamang ang pagguhit nila sa hangin habang umuusad. Makalipas lamang ng ilang sandali ay makikita ang isang demon beast na nasa antas na ng 7th Heavenly Layer Realm at tinatawag nga itong Scarlet Serpent. Kasunod nito ay agad din itong napalingon sa kanyang likuran matapos makaramdam ng presensya ng ibang nilalang sa kanyang teritoryo. At nang makita nga ng Scarlet Serpent ang mabilis na pagdaan ng White Fang sa kanyang lugar ay agad uminit ang ulo nito na likas na para sa mga demon beast sa kagubatan. Habang mapapansin naman na tila wala lamang paki sa kanya ang White Fang ng ating bida na makikitang tila nga di nakakaramdam man lang ng panganib sa Scarlet Serpent na kanyang nadaanan. Subalit di naman ito pinalampas ang nakita niyang tila pagiging mabangis ng halimaw dahilan upang bigyan niya ito ng isang simpleng tingin na sapat na para ipakita kung sino ang dapat masunod. At nang makita ng dambuhalang ahas ang tingin ng White Fang sa kanya ay agad naman siyang binalot ng takot dahilan upang magmistulan na nga itong bulati na nabitsin sa kalye dahil sa sobrang takot. Habang nagpatuloy naman sa pag-usad ang Katekot takot na White Fang at maya-maya nga lang ay makikita na sina Ye Xinghe sa likuran na bahagyan ng nakakahabol dito. At sa isip-isip ng ating bida matapos niyang masaksihan ang ginawa ng White Fang sa Scarlet Serpent ay talagang may kakaiba daw sa halimaw na ito gayong maging ang halimaw na nasa antas na ng 7th Heavenly Layer Realm ay nagmistulang bulati dahil lamang sa simple nitong tingin. At habang nasa malalim na pag-iisip ang ating bida ay mapapansin naman si Xia Yuning na bahagyang napanilay sa kanilang paligid na dinaraanan na para bang nakakaramdam ito ng di maganda. At dahil na din sa masama niyang kutob ay agad nitong tinawag si Ye Xinghe para sabihin ang kanyang mga napansin kung saan ayon dito na tila may nagmamasid sa kanilang mga galaw mula pa nang tumapak sila sa Mount Baiming, at ang sinabi naman nito ay agad na kumuha ng atensyon ni Ye Xinghe. At dahil na din sa sinabi ni Xia Yuning ay agad din niyang ibinahagi ang kanyang mga napansin mula nang tumapak sila sa Mount Baiming kung saan gaya daw kay Xia Yuning ay ganun din ang kanina pa niya nararamdaman. Subalit dahil daw sa nandito na sila ay wall na siyang planong bumalik gayong ito na daw ang pagkakataon kung saan maaari nilang meresolbo ang kanilang problema ng may maliit lamang na kabayaran kaya naman di niya hahayaang mawala pa sa kanya ang ganitong pagkakataon. Matapos naman sa ating bida ay lumipat ang eksena sa isang lugar kung saan makikita ang isang grupo ng mga cultivator sa ibaba ng isang malaking bato. At ito pala ay ang grupo ng hangal na si Liang Xiang gayong makikita dito ang expert gemancer na tila namumroblema sa kanyang hawak na animoy kumpas at nasambit pa nga nito na tila may hindi daw tama dito. Kaya naman nagsalita na din ang hangal na si Liang Xiang at nagagalit nitong saad na bakit daw tila kanina pa sila paikot-ikot sa lugar buong araw na para bang hinahangal siya nito, at bago pa daw maubos ang kanyang pasensya ay mabuti pang linawin na sa kanya ng matanda kung kaya ba talaga nitong mahanap ang Dragon Vein o hindi. Ang pagbabanta naman nito ay agad na tinugunan ng matanda at ayon dito na di daw pa pwedeng magkamali ang kanyang ginagamit na aparato kaya naman sigurado siyang nandito talaga ang Dragon Vein subalit tila may array daw sa paligid kaya di nila ito makita agad. At dahil sa sinabing matanda ay agad na nagpale na galinga ang hangal para maghanap ng palatandaan kung may array ba talagang nakaaktibo sa lugar o talagang hinahangal lamang siya ng matanda. Maya-maya pa ay sinabi nito na dahil daw sinabi ng expert gemancer na ito na nandito ang Dragon Vein ay agad nilang suyurin ang paligid upang hanapin ang array at nang makuha na rin nila ang kanilang pakay dito. Alinsabay naman nito ay makikita ang bahagyang pagsilay ng matanda sa magnanakaw ng panty na si Liang Yu na animoy may iba talaga ang mga itong plano sa lager. At nang makita naman ng ugok na ito ang sinyas ng matanda ay agad din siyang sumanyas pabalik na nagpapatunay lamang na talagang may ihinandes silang ibang plano sa lugar na ito. At dahil na nga din sa hudyat ng hangal na si Liang Yu na agad din namang naunawaan ng matanda ay agad itong tumigim ng marahan na animoy may gustong sabihin.
At matapos naman niya itong gawin ay agad niyang nakuha ang atensyon ng hangal na si Liang Xiang at matapos nito ay nagsaad ang matanda na ikalma lamang daw ng hangal ang itlog nito gayong gagawin niya ang lahat upang agad na mahanap ang array na kanyang sinasabi. Na agad din namang tinugunan ng hangal na may pagka-oto-oto at sinabi nito na gawin na daw ng matanda ang trabaho nito at itigil na daw nila ang walang kwentang usapan upang agad na din silang makabalik. Subalit ang di naman napansin ng hangal ay ang masamang tingin ng magnanakaw ng panty na si Liang Yu sa kanya senyales na talagang tuluyan na talagang nahuhulog ang hangal sa bitag ng ugok niyang anak. Lumipas pa ang ilang mga segundo at makikita pa rin ang tila pagkainip ng hangal sa kanyang kinatatayuan at sa patuloy din niyang panunood sa ginagawa ng matanda ay agad siyang nakakutob ng di maganda. Kaya naman nasabi nito sa kanyang isipan na tila may hindi daw tama sa nangyayari subalit wala naman siyang magawa para sitihin ang mga ito gayong wala siyang sapat na batayan kaya naman iintayin na lamang daw niya na may mabuking sa kanila. Bukod pa daw doon ay tila wala man lang siyang nararamdamang presensya ng mga noble family sa kabundukan sa kanilang paglilibot na nagpapalakas daw ng kanyang hinala. At makalipas pa ng ilang sandali matapos ng paghihinala ng hangal ay labis na lamang nananlaki ang kanyang mga mata sa mga sumunod na kaganapan, gayong sa di inaasahan niyang pagkakataon ay biglang nagsidat-ingan ang grupo ni Ye Xinghe na agad na pumulibot sa kanya. Sa isang pagbagzo ng marahang hangin ay ipinakita nga ang postura ng mga nagsidat-ingan mula sa grupo ni Ye Xinghe na agad na nagpataas ng tensyon sa paligid kasabay ng pagkalat ng tugtog na budot sa kapaligiran na lalong nagpapatindi ng tensyon ng magkabilang panig. Dito nga sa puntong ito ay isa-isa pang ipinakita ang grupo ni Ye Xinghe kung saan habang nagpapatuloy ang budots at Cho-Cho ay unang ipinakita sina Xia Yuning at Yin Yang. Kasunod ng Spirit Eagle na agad na pamwesto sa likuran ni Liang Yin na Great Elder ng Dark Moon Family at ang pagdating naman ni Ling Jiu ay agad na napansin ni Liang Yin na makikitang napalingon dito. At habang lumalakas ang tensyonadong budots ay biglang nagsalita ang ating bida at marahan nga nitong tinawag ang pangalan ng hangal na si Liang Xiang. Na agad din namang napalingon sa kinatatayuan ni Ye Xinghe habang mababakas sa mukha nito ang bahagyang pagtataka sa di malamang dahilan. At sa isang pagbagzo ng mahinang hangin ay tuluyan na ngang ipinakita ang postura ni Ye Xinghe na nakatingin sa hangal habang nasa likuran naman nito ang kitikot takot na White Fang na animoy gustong maghamon ng Cho-Cho. Maya-maya pa ay muli nang nagsalita si Ye Xinghe at may pagkaseryoso nga nitong binati ang hangal na si Patriarch Liang Xiang ng long time no si gayong matagal-tagal daw nang huling nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagbati naman ni Ye Xinghe ay agad na tinugunan ng hangal at may pagkaseryoso nitong tinanong sa ating bida sa kung nag-aano daw naman ang mga basurang miyembro ng Asher Feather Clan sa Mount Baiming at talagang naglakas loob pa ang mga itong magpakita sa kanyang grupo. Na agad din namang tinugunan ng ating bida at ayon dito na ang alam daw niya ay talagang matalino ang Patriarch ng Dark Moon Family kaya naman bakit pa daw ito nagtatanong sa kung bakit sila nandito na hindi na naman kinakailangan pa. Ang pusagi namang sambit ng ating bida ay agad na nakapagbigay ng realisasyon sa hangal at kahit bahagyang nabigla ay napagtanto din naman ito na talagang nakaplano pala ang lahat para sa araw na ito. At matapos niyang mapagtanto na talagang napagtakasilan siya ng kanyang mga kasamahan ay agad niyang nilingan ang isang cultivator sa kanyang hanay habang may panggagalaiting nagtatanong sa kung ito daw ba ang punot dulo ng planong ito. At ang kanya palang sinabihan ng ganito ay walang iba kundi ang magnanakaw ng panty na si Liang Yu na makikitang kalmado lamang na nakangiti senyales na siya dalaga ang pasimuno sa planong ito para pabagsakin ang hangal na makikita namang labis na lamang ang galit ng nakumpirma nga niyang tinrahidor siya ng sarili niyang anak. Ang nakakapangilabot namang tingin ng hangal na si Liang Xiang sa kanya ay tila din ito alintana gayong tinitigan pa niya ito pabalik ng may pagkasarkastiko habang nagpapakita ng tusong ngiti na lalong nagpapatindi ng kumpirmasyon ng hangal na si Liang Xiang. At dahil na din sa ginagawang pagpapakita ng pagkabalimbing ng ugok ay nasambit ng hangal na si Liang Xiang na napaka-trehidor daw nito noon pa man gayong nagawa nitong ipagkalulo ang sarili nito ama para lamang sa sarili nitong kapakinabangan. Subalit matagal na daw niyang alam ang kulay nito noon pa man kaya naman naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon para tapusin ang buhay nito at habang naghahanda ng isang pag-atake ay nasambit pa niya na hindi daw niya mapapatawad ang mga kagaya nitong hangal. Na tinugunan lamang ni Liang Yu ng isang ngiti na lalong nagpapatindi ng galit ng hangal at sa sobrang galit ay nasaroon na yata ito ng bait gayong bigla na lamang itong humagalpak ng tawa habang sinasambit na maganda na din daw ang nangyayari gayong may dahilan na siya para tapusin ang buhay nito.
At matapos niya itong masabi ay agad na nga din itong umatake patungo kay Liang Yu habang may pagbabante niyang isinusumpa sa kalangitan na tatapusin daw niya ang buhay ng hangal sa kanyang harapan gayong wala na daw dahilan pa para buhayin niya ito. Nagpatuloy nga sa pag-atake ang hangal na patriarch sa kanyang sariling anak subalit ganun pa man ay makikita lamang ang tila kalmado paring ugok na animoy kumpiyansa sa kanyang sarili na di siya magagalusan ng pag-atake. At makalipas pa nga ng ilang sandali ay tuluyan ng tumama ang atake ng hangal na si Liang Xiang sa magnanakaw ng panty na si Liang Yu at dahil sa lakas ng pag-atake ay nagsanhi ito ng napakalakas na pagsabog at base din dito ay masasabi nating talagang walang paraan para makaligtas ang isang simpleng cultivator sa ganito kalakas na teknik. Guys, bago tayo magpatuloy ay nais ko munang muling hingin ang subscribe ng bawat isa nating mga ka-idol hangal at pangako ko na mula ngayon ay mag-upload na tayo ng araw-araw o di kaya naman ay makamak-alwa. Unang ipinakita matapos ng malakas na pagsabog ang hangal na si Liang Xiang habang kumpiyansa siyang tuluyan na niyang napuslang ang trahedor niyang anak sa pamamagitan lamang ng isang pag-atake. Subalit nang hamupa na ng bahagya ang usok ay labis na lamang ang gulat sa mga mata ng hangal dahil sa sumambulat sa kanyang paningin na animoy nakakita ng milagro na di niya inaasahan. At ang ikinagulat pala ng hangal ay ang katotohanang kasalukuyan peren humihinga ang trahedor na si Liang Yu, walang halos o anumang pinsala habang napalilibutan ito ng malagintong barrier at may nakakalukong ngiti sa kanyang kinatatayuan. Dito nga ay tuluyan pang ilinapit sa mukha ng ugok na ito ang kamera dahilan upang malinaw na makita ang tila pang-asar nito at pangmamaliit sa atake ng sarili niyang ama sa kanya habang mapapansin ang bahagyang pagkasira ng barrier sa harap nito. At nang makita naman ng hangal na si Liang Xiang ang barrier na siyang nag-protect kay Liang Yu ay agad siyang napatingin ng may pagkagulat sa kanilang Grand Elder gayong alam niya sa kanyang sarili na walang ganitong klaseng abilidad ang kanyang anak. At sa kanyang ang paglinga ay agad niyang nakumpirma na si Liang Yin ang siyang may gawa ng barrier na nagprotekte sa trahedor na si Liang Yu gayong makikita pa sa kamay nito ang bahagi ng kapangyarihang isinagawa nito. Maya-maya pa ay nagsalita na din si Liang Yin ay may pagkasarkastiko nitong sinambit na di daw atak tamang umatake na lang ito ng biglaan sa sarili nitong kakampi habang nasa harap nila ang kanilang mga kalaban. Ang sinabi naman ng matanda ay di pinansin ng hangal gayong nanguna dito ang labis na galit at sa mariing tinig ay sinambit nito na napakadami daw talaga ng trahedor sa kanyang panig, subalit ang di niya lang alam ay bakit ito ginagawa ng sarili niyang pamilya sa kanya. Maya-maya pa ay nagsalita na din si Liang Yu at marahan nitong sinambit na tama daw talaga ang kanilang patriarch sa sinabi nito na nagtrahedor siya sa kanya subalit di daw yung nangangahulugan na tinrahedor na din niya ang kanilang clan, gayong nililinis niya lamang daw ang anay na siyang sumisira sa kanilang pamilya na walang iba kundi ang hangal. Na agad namang tinugunan ng hangal at nang gagalaiti niyang tinanong kung ano daw naman ang karapatan ng bobo niyang anak para ihalin tulad siya sa isang anay gayong wala pa daw naman itong karampot na kaalam patungkol sa pamumuno. Na agad namang tinugunan ni Liang Yu at ayon dito na nasasabi lamang daw ito ng hangal gayong ayaw nitong maging pinuno ang gaya niya at bilang patunay na dito ay ang suporta nitong ilinalaan sa basurang si Liang Shu na walang ginawa kundi ang magpakademonyo sa kanila. Alam din daw niya ang tinatagong lihim ng hangal na kung saan ay ginagawa nitong lahat para lamang maayos ang nasirang dantian ng hangal na si Liang Shu na umabot pa sa puntong palihim nitong gamitin ang pondo ng pamilya na nagpapatunay lamang sa kung gaano ito kawalang silbing pinuno. Dagdag pa ni Liang Yu na ang lahat daw ng sinabi niya ang may matibay na batayan, kaya wag na daw sanang tumanggi pa ang hangal, at dahil daw sa tinrato siya nitong basura ay wag daw siya nitong sisihin kung di rin niya ito irespeto. Ang lahat naman ng sinabi ng magnanakaw ng panty na si Liang Yu ay nagpatahimik sa hangal na patriarch habang pinapawisan na senialis lamang na may katotohanan talaga ang lahat ng sinabi ni Liang Yu kanina. At dahil na din sa wala siyang masasabi pa sa kanyang anak ay agad niyang ibinaling ang galit kay Liang Yin habang tinanong ito kung gaya daw ba ni Liang Yu ay kakalabanin din siya nito dahil lamang sa kainggitan. Na agad namang tinugunan ng matandang si Liang Yin at marahan niyang sinabi na kung ano daw ang nakikita ni Liang Xiang ay yun ang totoo gayong wala daw namang dahilan para kumampi siya sa isang anay na si Cyril lamang sa kanilang matatag na pamilya. Ang revelasyon namang ito ni Liang Yin ay agad ding nagpatahimik sa hangal na si Liang Xiang at napapakagat na lamang ito ng mariin dahil sa sobrang inis dahil sa katotohanang wala man lang siyang naisamang kakampi sa kanilang paglalakbay. Nang bigla nitong maalala ang iba pa nilang mga kasamahan kaya naman agad-agad din niyang nilingon ang mga ito para siguraduhin kung sa kanya bang panig kakampi ang iba pang mga disciple.
Subalit nang makita ng mga disciple ng Dark Moon family ang tingin sa kanila ng hangal na patriarch ay agad silang nagsibalingan ng tingin sa ibang direksyon habang nababalot ng matinding katahimikan ni Alice na maging ang mga ito ay tinatrahidor na rin siya. Nang makita naman ni Ye Xinghe ang pangyayaring ito ay may pang-asar niyang sinabihan ang hangal na mukhang naubos na daw ang swerte nito gayong maging ang dinala nitong mga disciple ay tumalikod na sa kanya. Sa nakikita daw niya ay gusto sana ng mga itong pumanig sa kanya subalit di lamang nila magawa gayong ayaw din ng mga ito sa pamumuno ng hangal. At dahil daw doon ay masasabi niyang isa talaga itong walang kwentang pinuno na maihahalin tulad na lamang sa isang kawawang bulati sa malawak na kasukalan na wala ni isa man ang may gustong tumulong. Matapos namang makapagsalita ni Ye Xinghe ay nagsalita na din ang magnanakaw ng panty na si Liang Yu at kumpiyansado nga ng hangal na hinikayat si Ye Xinghe para paslanggan na ang kanyang ama gayong wala na daw dahilan para patagilan pa nila ito. Ang sinabi naman ng ugok na si Liang Yu ay ditinugunan ni Ye Xinghe gayong makikita nga itong kasalukuyan paring nakatingin sa hangal at mababakas pa sa mga mata ni Ye Xinghe ang tila nararamdaman nitong awa kasabay ng panunuksong tingin. Nalabis namang nagpagalit sa pakiramdam ng hangal na si Liang Xiang sa kanyang kinatatayuan at makikita na lamang ang paglabas ng malalaki nitong litid sa mukha ni Alice ng kanyang panggagalaiti. Maya-maya pa ay tuluyan na atang nasaroon ng bait ang hangal na ito gayong sa di malamang dahilan ay bigla na lamang itong humagalpak ng tawa na sumire sa panandaliang katahimikan na para bang nagpapahiwatig na wala siyang pakialam sa bilang ng kanyang mga kalaban. Ang malakas naman nitong paghagalpak ng tawa ay nagpakaba sa baklang si Liang Yu at kinakabahan pa itong napatanong sa kanyang ama sa kung bakit pa daw ito nakakatawa sa kabila ng sitwasyon nito at sa katotohanang malapit na itong masawi. Ang tanong naman ni Liang Yu ay didiriktang tinugunan ng hangal at may pagkakumpiyansa lamang nitong tinanong kung nahihibang na daw ba ang trahidor niyang anak para isipin nitong sapat na silang lahat para mapuslang siya ng ganun-ganun lang. At kung ganun nga daw ang iniisip ng ugok sa kanya ay talagang minamaliit siya nito, at may pagkakumpiyansa pa niyang dagdag na napakatanga daw ni Liang Yu para isipin itong basta-basta na lang maglalakbay ang kagaya niyang patriarch nang wala man lang dalang alas na magagamit niya sa ganitong sitwasyon. Ang revelasyon namang ito ng hangal na si Liang Xiang ay labis na nagpagulat sa magnanakaw ng panty na si Liang Yu at ng kalapit nitong si Elder Liang Yin gayong di nagito sumagi sa kanilang isipan para sana mapaghandaan at makasigurado sa kanilang tagumpay. Nagpatuloy pa ng ilang mga segundo ang bahagyang katahimikan sa magkabilang panig habang makikita ang handang-handa ng pumatay na hangal dahil sa di niya matanggap na pagtatakasil sa kanya ng kanyang sariling pamilya. At dahil na din sa lalo pang tumitinding galit sa isipan ng hangal ay may pagbabanta nitong tinawag ang pangalan ni Liang Yu at Liang Yin sabay sabing sa oras daw na makabalik siya sa Dark Moon family ay sisiguruhin niyang kakatayin niya sa pahirap ang maglolo, at di daw niya mapapatawad ang kataksilang ito ng dalawa sa kanya. Ang pagbabanta naman ng hangal na patriarch ay lalong nagpakaba sa hangal na si Liang Yu gayong para sa kanya ay talagang may kaunti pa itong tsansang nakaligtas sa kanila na kung magkataon ay maglalagay sa kanilang maglolo sa kapahamakan. Sa kabilang banda naman ay iba ang naramdaman ni Liang Yin sa banta ng hangal gayong di niya nagustuhan ang mga pagbabanta nito sa kanya kaya naman agad siyang naghanda ng flame technique para umatake na agad na napansin ni Liang Yu sa kanyang tabi. Maging si Ye Xinghe ay ayaw na ding patagilan pa ang hangal na patriarch kaya naman malakas nitong iniutos kay White Fang na sumugod sa hangal para wakasan ang buhay nito. Ang utos naman ng ating bida ay agad na tinugunan ni White Fang sa pamamagitan ng mabilis nitong pagbulusok patungo sa hangal na si Liang Xiang para tapusin na ang hangal sa kanyang kinatatayuan. At maging si Grand Elder Liang Yin ay natapos na din sa kanyang ihinandang teknik kaya naman agad din niya itong pinakawalan patungo sa hangal upang suportahan ang pag-atake ng White Fang dito. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan dahil nga sa pagsisimula ng pag-atake ng panig ni Ye Xinghe ay tuluyan ng magaganap ang kapana-panabik na labanan na tuluyan ding tatapos sa mahaba-habang usapan. Sa pagpapatuloy din ay mapapagdesisyonan ng hangal na atakihin ang ating bida upang matapos na ang kanyang paghihirap gayong ito na lamang ang naisip niyang paraan para makaligtas. Bukod pa doon ay marami pa tayong masasaksihang malalakas na salpukan sa magkabilang panig at paglabas ng mga panibago na namang abilidad ni Ye Xinghe na ngayon pa lamang niya gagamitin sa laban. Kaya kung gusto mo itong masaksihan ay hinihingi ko ang iyong subscription at i-hit mo na din ang bell icon para tuluyan ka ng maging alamat ka Idol Hangal at para na din mauna ka sa tuwing may bago tayong upload.